Fortunate is he who remembers Allah abundantly. Worldly distractions cannot mildly sway his thoughts of Allah and Judgment Day. From darkness to light. Bago po ako kasi naging pastor, isa rin po akong manginginom. Maraming bisyo. Lahat ng mga kamunduhang ng isang tao, lalo na lalaki, ay nagawa ko. Hanggang isang araw na yung mayroong isang ministro o isang pastor na kumbaga nagkaroon siya ng lakas ng loob para lapitan ako. Basahan ng Biblia, sabihin niya sa akin kung gaano kabuti ang Diyos. Na ang isang tao ay dapat sumasamba, may sinasambang Diyos. So sa patuloy niyang pagsasabi sa akin ng ganon, nahikayat ako na pumunta, pasyalan yung kanilang simbahan. At dahil doon sa eagerness ko, yung kagustuhan ko din, na yun nga, magbago, pinili kong umanib sa kanilang sekta. Yun yung tinatawag na born again. So ganun ang nangyari sa akin. Hindi ako biglang nangaral. Inaral ko din. At that time, yun yung alam ko na katotohanan. So yun ang past life. Yun yung si Pastor Neil Banaw before. Yung kapatid ko din, nauna sa akin nag-Islam yun eh. Sabi niya sa akin yung galing mo, yung talino mo, sana magamit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang sabi niya sa akin eh. Gusto ko may bigay din sa iyo yung taufik ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun yung patnubay na tinatawag. Sabi ko, itaga mo sa bato, hindi ako magmumuslim. Yun ang binitawan ko sa kanya. Then, nung umalis siya, binigyan niya ako ng Quran. And then, yung Muslim-Christian dialogue. So, binasa ko. Tiningnan ko kagad, may mga verses kasi sa Bible na nandun. May mga text sa Bible na nandun. Na nagpapatunay na ang Biblia ay minanipula na ng tao. Hindi masasabi na ito yung salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos hindi nagkakamali, hindi siya nagsisisi. Ang Diyos hindi natutulog. Sa Bible nakalagay, natulog, nagpahinga. So, Bible at saka yung yung sinasabi ng contradiction sa Bible. Doon nagkaroon na ng na-shake na ng konti yung pero hindi pa rin yun yung sa akin na yakapin ko ang Islam. Sabi ng Diyos sa Biblia, hindi siya nanlalata, hindi siya napapagod man. Tapos sasabihin natin, ang Diyos nagpahinga. Nung pumunta kasi ako doon sa radio program ni Ustad Barcelon, nung first meeting namin, nandun ako para questionin ko din siya. Parang gusto kong sabihin sa kanya, bakit po ninyo niyakap ang Islam? Samantalang napakataas yung katungkulan nyo sa pastoral. So sabi niya sa akin noon, maganda at pumunta ka rito. So binigyan niya ako ng mga babasahin noon, time. Hindi pa niya ako pinagsyahada. Aralin mo munang mabuti. Inaral ko kung ano yung katwiran, kung ano yung foundation, ano yung basihan ng pananampalatayang Islam. Talagang mula sa aking puso, yung pag-aaral. So nung next na punta ko, nung sabihin ni Ustad Barcelon, nung time na yakapin ko na yung Islam, nag-decide talaga ako, syahada ako. Convinced na ako na yung pananampalatayang Islam, yun yung hinahanap kong religion. Righteous is he who bows to one. Natutuwa ko, unang-una, maumpisan ko na yung tamang pagsamba. Nangihinayang ako, mawawalan na ako ng pera. Kasi tinakwil na ako ng mama ko eh. Kumbaga hindi naman tinakwil, pero kagaya ng kapatid ko, pinabayaan. So pinutol lahat yung aming kasi may mga binibigay sa amin, yung pension ng daddy ko, dinidivide, sa siyam kami, magkakapatid. Nawala din ako ng service. So maraming nawala sa akin. Walang-wala as in. Damit ko lang ang dinala ko kasi ayaw ko na masabi ng nanay ko, sa akin galing yan. Guided is he who prays Allah with punctuality. Dati, isa ako sa mga nagdi-discriminate sa mga Muslim. Ngayon ako na yung, kasali na ako dun sa dinidiscriminate. So, pag may nilalapitan akong kaibigan, mga dating membro, talagang pinapakita ko na hindi ko kinakayahan na nag-Muslim ako. Para sa akin ngayon, ang kaibigan talaga, kung ba through ups and downs eh. Kagaya ngayon, hindi ko naman kamag-anak ang mga Muslim na mga brother na nandito, pero kung ano yung meron sila, sinishare nila sa amin ng mga balik Islam. Devout is he
who supplicates to Allah intensively, Sa mga kapatid whose heart is sa pananampalatayang Islam, ang masasabi ko po ay magkaroon tayo ng tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at tunay na sumunod tayo sa pamamaraan ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito sa mundo yung ating buhay ay parang pag dumaraan lang. Huwag nating sayangin yung pagkakataon. Ibigay natin habang tayo may kalusugan pa, hindi lang yung pagdarasal, kundi yung pagtanggal mo ng mga tinik sa dinaraanan nga yung kapatid para ito hindi matisod, isang klase ng pagsamba. Ang yung pamamahay nga ay isang klase ng pagsamba. So, lahat ng klaseng pagsamba ay ibigay natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. God-fearing is he who contemplates death early, who starts as he sees his demise, and tears fall over wasted sacrifice. Is there a purpose to our lives? Do we simply exist to make a living? Or were we meant for something greater? Something more meaningful? I looked everywhere for answers. And I found Islam. I started my journey. Have you started yours?